Madaling araw ng ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan. Habang natutulog ang karamihan sa mga mamamayan ng Maynila, isang pinto sa ilalim ng abandonadong ospital sa Quiapo ang unti-unting bumukas. Sa likod nito ay nakatayo si Dr. Victor Montenegro. Sa kanyang harapan ay nakahanay ang daan-daang zombie na kanyang nilikha gamit ang Project Lazarus at Antidote X. Hindi sila tulad ng mga zombie sa mga pelikula. Hindi sila mabagal at hindi sila pasuray-suray. At higit sa lahat, kaya nilang tumakbo. Dumating na ang panahon ng bagong mundo. Malamig na sabi ng doktor. Unti-unti niyang pinindot ang control panel sa tabi ng bakal na pinto. Kasabay noon ay bumukas ang pangunahing lagusan palabas ng laboratorio. Isa-isang lumabas ang mga zombie. Pagdating nila sa mga kalye ng Quiapo ay agad nilang naamoy ang mga tao. Nagsimula ang bangungot. Bandang 5:00 ng umaga, isang tindero ng pandesal ang unang nakakita sa kanila. Akala niya noong una ay mga lasing lamang na palaboy-laboy ang mga ito. Ngunit nang mapansin niyang duguan ang kanilang mga katawan at halos nakalabas na ang kanilang mga laman, ay nagsimula siyang umatras. Bago pa siya makatakbo, ay mabilis na sumugod si Marco. Sa loob lamang ng ilang segundo ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng lalaki sa buong kalsada. Isa-isa pang nagsimulang umatake ang mga zombie. Makalipas ang 1 oras, ay nagsimula ng tumami ang kanilang bilang. Ang bawat taong nakagat ay nagiging isa sa kanila. At habang lumilipas ang oras, ay lalo silang dumarami. Sa bahay ng pamilya Reyes, nagising si Selena dahil sa sunod-sunod na tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya. Lumabas siya ng kanyang silid at nadatnan ang kanyang amang si Arturo na nanonood ng balita. May nangyayaring kakaiba sa Quiapo, sabi nito. Sa telebisyon ay ipinapakita ang mga taong tumatakbo sa mga lansangan habang hinahabol ng mga nilalang na tila wala ng buhay. Fake news lang siguro yan, sabi ni Claire habang umiinom ng kape. Ngunit alam ni Selena na hindi iyon ordinaryong balita. Naalala niya ang lalaking nakita niya noong nakaraang gabi. At higit sa lahat, naalala niya ang lalaking nagligtas sa kanya, si Jason. Hindi niya maalis sa isip ang mapulang mga mata nito. Sa kabilang banda ng lungsod ay nakatayo si Jason sa bubong ng isang lumang gusali. Nararamdaman niya ang pagdami ng amoy ng dugo sa hangin. At alam niyang hindi na ito simpleng kaguluhan. Tumalon siya mula sa gusali at mabilis na nagtungo sa Quiapo. Pagdating niya ron, ay bumungad sa kanya ang impyerno. May mga sasakyang nagbanggaan isa-isa. May mga taong nagsisigawan. May mga zombie na humahabol sa mga sibilyan. At sa gitna ng lahat ng yun, ay nakita niya si Marco, ang unang zombie. Hindi ito gawa ng kalikasan. Bulong ni Jason sa kanyang sarili. May mga taong may kagagawa nito sigurado. Habang papasok si Selena sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan, ay biglang tumigil ang isang ambulansya sa harapan nila. Agad nilang binuksan ang likod ng sasakyan.
Ngunit bago pa nila maibaba ang pasyente, ay biglang nagmulat ang mga mata nito. Tumalon nito palabas ng stretcher at kinagat ang isang nurse sa leeg. Nagkagulo ang lahat. Naku po, takbo, isara ang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Isa-isa nang nagsimulang umatake ang mga nahawang pasyente. Mabilis na tumakbo si Selena papunta sa emergency room upang iligtas ang ibang pasyente. Sa kabila ng kanyang takot, ay pinili niyang tumulong. Iyon ang kanyang tungkulin bilang nurse. Sa gitna ng kaguluhan, ay biglang nabasag ang bintana ng ospital. Lumundag papasok si Jason. Agad niyang binagsak ang dalawang zombie gamit ang kanyang espada. Ikinalaki ng mga mata ni Selena ang kanyang nakita at sabay sigaw na, "Ikaw!" Ang sabi naman ni Jason, "Hindi ka dapat narito," habang patuloy na lumalaban. "Hindi ko pwedeng iwan ang aking mga pasyente," sagot naman ni Selena. May zombie na biglang sumugod kay Selena. Ngunit bago pa siya maabutan nito, ay mabilis itong napigilan ni Jason. "Tumakbo ka na," ang sabi ni Jason, ngunit hindi ito pinansin ni Selena. Nagulat si Jason sa kanyang ugali. Hindi siya sanay na may taong tumatangging iwan ang iba para lamang iligtas ang sarili. Mabilis na kumuha si Selena ng fire extinguisher at hinampas ang zombie sa ulo. Sandaling natigilan ang nilalang at napangiti si Jason. "Matapang ka pala," ang sabi nito. "Tinuturuan ako ng buhay na maging matapang," sagot naman ni Selena. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay may isang higanting nilalang na nagmamasid mula sa kagubatan ng Rizal. Siguro naririnig niya ang mga sigaw ng mga tao kahit mula ito sa malayo. Tila may mas malaking problema kaysa sa mga vampira, ang sabi nito. Ilang sandali pa ay naamoy niya ang amoy ng mga patay. Hindi yun normal. Hindi normal na amoy ng kamatayan. Ito ay amoy ng isang bagay na nilabanan na ng kanyang mga ninuno. Noon pa man, ang mga buhay na patay. Sa Bicol naman, ay nakaramdam din si Ramon ng kakaibang pagbabago sa hangin. Ang mga ibon ay hindi lumilipad. Ang mga hayop ay nagtatago. At maging ang kagubatan ay tila tahimik. Hindi ito maganda. Mabilis siyang tumakbo patungo sa hilaga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, ay umalis siya sa kanyang teritoryo. Sa ilalim ng lawa ng Laguna ay nagising si Amara. Mabilis siyang umahon sa ibabaw ng tubig. Ang mga isda ay nagkakagulo. Ang ilong ay tila nagdadala ng amoy ng dugo. Nagising na ang kadiliman. Ang sabi nito, alam niyang hindi siya maaaring manatiling nakatago. Samantala, sa bubong ng isang lumang gusali sa Maynila ay nakaupo si Lilith habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Maraming manananggal ang natutuwa sa pagdating ng mga zombie. Ngunit hindi siya. Kapag naubos ang mga tao, mawawala rin ang balanse ng mundo. At kapag nangyari yun, pati silang mga nilalang ay mawawala rin. Makalipas ang ilang oras, ay nagsimula ng magdeklara ng state of emergency ang pamahalaan. Isinara ang ilang kalsada. Ipinatigil ang klase at trabaho. Ngunit mabilis na kumalat ang impeksyon. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ng lahat. Sa ospital ay nakatakas sina Jason at Selena.
kasama ang ilang mga nakaligtas. Kasama nila ang isang batang lalaki na si Noah, isang security guard na si Ben, at isang matandang babaeng si Aling Rosa. Huminto sila sa loob ng isang lumang gusali. "Sino ka ba talaga?" tanong ni Selena. Tahimik si Jason sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana. "Isa akong halimaw," ang sabi niya. "Hindi ka mukhang halimaw," sagot naman ni Selena. "Nakakita ka na ba ng halimaw na may pulang mata?" tanong ni Jason. Dahan-dahang tumingin si Selena sa kanya. At sabay sabing, ang halimaw ay hindi nasusukat sa anyo. Nakadepende iyon sa mga ginagawa nito. Hindi sumagot si Jason. Sa loob ng mahigit 300 taon, ay iyon marahil ang unang pagkakataong may nagsabi sa kanya ng ganun. Sa ilalim ng abandonadong ospital, ay muling ngumiti si Dr. Victor habang pinapanood ang kaguluhan sa mga monitor, at sabay sabi niyang gumagana ng perpekto. Ngunit maya-maya ay may lumapit na zombie sa kanya. Hindi ito ordinaryong zombie. Mas malaki ito, mas matangkad, at mas mabangis. Ang pangalan nito ay General Omega, ang unang mutant zombie. Panahon na para sa mga susunod na yugto, ang sabi nito. Pagsapit ng gabi ay tuluyan ng nabalot ng takot ang Maynila. Wala ng ilaw sa maraming lugar. Naririnig lamang ang mga sigaw ng mga tao at alulong ng mga zombie. Habang nakatanaw si Jason sa madilim na kalangitan, ay napansin niyang may mga paparating ng mga nilalang mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naroon si Goro, naroon si Ramon, at naroon din si Amara. At sa malayo ay lumilipad si Lilith sa ilalim ng buwan. Ang mga dating magkakaaway ay unti-unting pinagsasama ng isang mas malaking panganib. Hindi pa sila magkakaibigan. Hindi pa sila magkakakampi. Ngunit alam nilang iisa lamang ang kanilang pagpipilian: ang lumaban. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming siglo, ang kapalaran ng mga tao at ng mga nilalang ng Pilipinas ay magsasama sa iisang digmaan. At sa gitna ng lahat ng iyon, ay hindi pa alam nila Jason at Selena na ang kanilang mga landas ay unti-unti nang pinagdudugtong ng tadhana. Hindi pa yun pag-ibig. Ngunit nagsisimula ng mabuo ang isang bagay na mas malalim kaysa sa kanilang inaasahan. At sa pagdating ng susunod ng gabi, mas matitinding halimaw pa ang kanilang makakaharap.